Sa bawat hakbang sa lupa ng bayan, dugo't pawis ay alay ng tapang. Bandilang kay taas sa ating ipagwagayway, buhay ay handang ialay. Kami ang sundalo ng lahing dakila, tagapagtanggol ng dangal ng masa. Filipino guerrilla, di sumusuko para sa bayan. Kami ay gising na. Sa gitna ng unos, sa dilim ng gabi, tinig ng bayan ng aming tangguli. Walang takot sa hamon ng laban, ang puso'y bakal sa bawat galaw. Kami ang sundalo ng lahing dakila, tagapagtanggol ng danggal ng masa. Filipino guerrilla, di sumusuko para sa bayan. Kami ay gising na. Sa hirap, sa gutom, kami ay matibay. Katarungan, kalayaan, aming tagumpay. Kahit saan, kami ay tatawag ng panibagong umaga. Para sa lahat, kami ang sundalo ng lahing dakila, tagapagtanggol ng danggal ng masa. Filipino guerrilla, di sumusuko para sa bayan. Kami ay gising na. Filipino guerrilla, kami ang sandigan ng bansa. Saan man sulok tayo ng daigdig. Dinaan ko na lang dito sa pagdating. Wala akong time na makuha. Laging busy. So, kamusta na kayo? Kamusta na ang Filipino Guerrilla Forces? Mga commanders sa buong mundo, sa international Filipino Guerrilla Forces at sa ating bansa, no? Sa mga subscriber na tulad kong isang magiting at makabayang pag-iisip sa ating bayang Pilipinas, ano? So, nakita niyo yung title. Ang title ko ay Bagong Leader na may malasakit, tapang at talino. So, kung papakawalan pa natin ito, saan tayo makakahanap ng bagong leader? Maraming naging leader, maraming namuno sa kudita, maraming nag-ambisyon na pamunuan ng ating bansa. Ngunit walang malasakit at tapang. Talino marami siguro, pero yung malasakit at tapang, bihira lang yan makikita, tulad ni Pangulong Digong, ano? Tapang at malasakit at may talino. Sa kikuan ko lang nakita yan, si Pangulong Digong.
idol ko, yung aming first founder ng Special Forces na si General President Fidel Ramos. May tapang at talino. Mayroon siya noon. Ang tawagan sa kanya, Boy Binta, no? Kay Erap naman, may tapang at malasakit. May kulang isa rin. May tapang at malasakit. Kay Jimmy naman, may talino. Iisa lang yung kay Kwan, kay Jimmy. Iisa lang yung kay Jimmy. Mayroong may talino. Iisa lang, ano? So, kay Kwan, kay kay Junior Benigno Aquino, wala akong nakita. Sorry, wala akong nakita. Pero mabait siya, Kwan. Pero wala nga akong nakita doon sa tatlo. So, kay Duterte, nandoon yung tatlo. Tapang, malasakit, at talino. Dito naman kay idol ko. Kay idol ko, asan kaya sa dito? Mayroon kaya dito? Pakisagot na lang, kayo na lang muna sumagot, ano? Hindi muna, wag muna ako. Kung mayroon ba siyang malasakit, tapang, at talino. Tingnan natin doon. Ayaw ko na bigay comment, ano? So, mga bago po ang lahat, gusto kong iparating sa mga commanders, ano? Mga ilan lang ang commanders na mayroong malasakit. Ano? I'm sorry for the word, ano? Kasi makikita mo naman sa mga reaksyon. Sa mga reaksyon nila kung sino yung may malasakit sa Pilipino at ang ating Filipino Guerrilla Forces. Sana commanders, once you volunteer as a leader, as a commander, see to it na you will held liable, responsible sa lahat ng nangyayari within your command. Ganon din kami ni Supremo, ano? Although hindi naman ako ang commander, deputy lang ako but I support the leadership of Supremo, ano? Nagtutulungan kami dito. Halos parehas kami, but he is our superior, our Supremo. Kaya all orders is coming from him, ano? So sana mga commanders, ano, sana makarating sa inyo, commanders, na magmalasakit tayo sa ating organization. Ang organizasyong FGF hindi sa atin. Tandaan nyo, ang organization na hindi sa atin. Kung hindi nyo makayanan ang mga pressure at responsibility sa FGF, pwede naman kayo mag-resign. Kasi nga sa totoo lang, kami ni Supremo since April 9, talagang hindi na normal yung aming pagkikilos. It's because of we are threat according to them, according to others. We are threat of BBM. Yes, of course, because we want progress. We want the Philippines, a better Philippines, ano? Nilang threat kami na we are only exercising our rights, individual rights and the freedom of expression, ano? Kasi nga, kaya nga demokrasya tayo i-balance country. Anong i-balance country? Dapat balance na kayong mga nasa gobyerno nagpapatupad ng batas. Ay ang problema yung batas na yan, ginagamit mo lang laban sa mga nagiging hindi naman masabing opposition, nagiging mapagpuna sa inyong administration. Kasi nga may napupuna. Wala naman sigurong usok na walang pinanggagalingang apoy, ano? So sana mayroon pala na walang pinanggagalingang apoy. Alam niyo yun? Yung babe
Yung babe, ayan o, babe siya po. Oh, babe siya. Na walang apoy pero may pinanggagalingan ko usok. Yun siguro kaya maraming fake ngayon eh. The original fake is BBM sa totoo lang. And I can stand for that. The first fake news is BBM. First yung kwan. Yung 20 kilos of rice ano. Marami pa pero ibang topic, paulit-ulit mo na topic yun. Okay, punta tayo sa kay Supremo ano. Kung palalampasin natin ang pagkakataon na mayroong nagsasakripisyo para sa kabutihan ng ating bayan, why not we anticipate ano? Samantalahin natin habang may leader ano na may malasakit, tapang at talino. Ano? Sa totoo lang, hindi naman masabing sip-sip ako dahil dalawa naman kaming nagpapatakbo ng Filipino Guerrilla Forces. Pero nakikita ko talaga sa kanya ang malasakit niya sa bayan. May mga order nga siya na talagang hindi natin makakalimutan. And ang alam ko doon, yung mga ibang commanders kasi, hindi pa talaga totally yung kanilang dedication sa bayan. Kaya, nahihirapan tayo. Now, yung mga nagpipressure sa amin, now na. Walang problema yan, now na. Si Tuit, pag sinabi yung now na, kasama ka na Elisokmed, nandito yung strategy. What is strategy? Ay, may hirap na sabihin, ano? Kaya nga dahil nga doon sa mga kakulitan nyo, medyo nababasa tayo ng mga magnanakaw, ano? Nababasa tayo ng mga magnanakaw. Hindi ko alam kung talagang makabayan yun o troll rin para mawala ka sa direction, ano? Okay, sino ba si Captain General Dado? Sino ba siya? Simulan natin. Base sa aming kwentuhan. Nag-aaral siya sa Pasig. Sa Pasig siya. Pinanganak siya ng Pasig at tumagal siya sa Pasig hanggang siya ay isa rin siyang anak ng hindi naman masabing may kahirapan kasi nga maganda naman trabaho ng kanyang mga magulang, ano. But siyempre bilang isang lumaki sa mga ganitong larangan, sanay siya makipagsalamuha. Parang katulad ni Digong. Si Digong may talino, kahit papaano, hindi naman sinasabing pinaka-pobre, mayroon siyang mga barkada, mayayaman, nakikita niyang ugaling kumbaga sa askal. So bilang isang askal, naunawaan mo ang Pilipino on the ground, especially yung mahihirap. Katulad ni Irap, ano? Mayaman yan, pero askal rin yan. Oh. Be reminded na ang isang askal, kumaga sa asong gala, ano? Pero nandyan yung puso. Tandaan nyo, nandyan yung puso. Nandyan yung puso. So, dyan siya nagmula na doon niya napulot yung malasakit. Ano? At tapang, dyan nagmumula yan. Malasakit at tapang. Yung talino, siguro maaring inborn niya na yun or napag-aralan lang sa school, na-develop siya sa school, or talagang parang siguro dala niya na yung talino. Okay. So, nagtapos siya, nag-aral siya, nakalimutan yung college niya, first year college, then nag-take siya ng, kasi nga may barkada yung papa niya na sundalo. Pinag-live na ng Cavite. Siya yung pinuno sa during this baron, ano.
Pero yung mga first year college, second college, yung fourth class, third class, second class, ay na potential na rin siyang nakikitang bilang isang leader. Kaya nung pagdating ng first class, kung hindi ako nagkakamali kasi siya ang naging baron. So, bilang isang baron, hindi ka mapipiling baron kung hindi ka marunong magdala ng tao. So, normally, kung magaling ka magdala ng tao, hindi rin po pwede marunong ka lang magdala ng tao, pero management at saka yung talino, hindi rin po pwede yun. Kailangan combination rin yun. Kumbaga sa Bicol, siya Uragon. O mga Bicol, paliwanag yun kung ano ibig sabihin ng Uragon. Pag sinawag kang Uragon sa Bicol, nandiyan sa iyo lahat ang katangian. Nandiyan sa iyo lahat ang katangian. Guwapo! Guwapo! Basta bahala na. Okay, pero sa Samar, huwag mo sabihin Uragon dahil sampal abutin mo. Bahala na kayo doon. Basta sa Samar, pag tinawag mo isang tao na Uragon, pag babae, Lagos, ay, Uragon ka, ay patay ka, sampal, inabot mo. So, ganun yan. No? So, to continue with, kung nag-graduate na sila ng 1983 as second lieutenant, di ba nakikita nyo sa kanyang picture profile, siyang nag-guide kay dating Pangulong Marcos Sr. Very proud si Supremo noon na nakasama niyang dating matalinong magaling na presidente. Anak nung magag na presidente. Sabihin na natin magag kasi ayaw mag-hair follicle drug test. Sabihin na natin magag, ayaw Bakit ayaw? So ibig sabihin positive. Kasimple lang naman magpa-drug hair follicle test. Nabubulo tayo sa hair follicle test, drug test. So, bakit simple lang yun simple lang. Bakit ayaw? So, meaning positive. So, ginugusto niyang magiging positive siya sa isip ng taong bayan kaysa gawin niya kung hindi kaysa naman lagi na lang sa kanya. So, kasi nga, kung mag-positive siya, wala na talaga. Taong bayan na pag-aalma. So, ayun na talaga. Pero, balik tayo kay Supremo. Balik tayo kay Supremo. Balik tayo kay Supremo. So, pag-graduate niya, lahat ng class nila, hindi ko lang alam kung sa Army, nakalimutan ko, lahat sila nag-undergo ng Scout Ranger Regiment. Yung buong klase nila, 83, nag-undergo ng Scout Ranger Regiment. Then yung iba, nag-undergo ng Special Forces and Airborne. Kaya nga sabi nga ni Supremo, actually mag-airborne siya. Kaya lang nakatapat yata niya yung para sa US Ranger. He is also a graduate of US Ranger. Matindi daw yung training sa US Ranger. Kung matindi ang training ng Scout Ranger dito sa Pilipinas, siguro makatapat ang Pilipinas ng 3/4. Ewan ko, 3/4 o 1/2 ng Iraq. Okay. So, after his training ng Scout Ranger, siguro nakastambay sila. Ang iba nag-undergo ng Airborne na kung saan ay doon kami unang nagkita ng Airborne dahil because I am their assistant instructor of the BAC 49-84 dash 84 kasi ako BAC 42-81 ako graduate ng Airborne. Okay, so graduate siya ng Scout Rangers. Marami siyang pinagdaan ng laban, encounter. Kasi bilang isang tenyente ng Army, halos lahat yan ay nakatikim ng haging ng bala. Kung mayroon man, ilan lang yon na yung kanyang area ay kulang sa kalaban. Kaya hindi ka pero almost of our lieutenant time, talagang si Lieutenant, wala kang ginawa kundi umakit ang bundok.
Ha? Umakit ka ng mandak, ha? Umanap ng kalaban, ano? So, ganun ganun si Kenneth up to first lieutenant. So, during his time as captain, nag-volunteer pa rin siya, gusto niya sa field, ayaw niya sa garrison. So, ganun si General Dado, ano? Captain General Dado. Ayaw niya mag-stay. Nung sabi niya nga, nung ADCAM siya ni General Cañeso, ano nung nagpasa ni General Cañeso, ADCAM. Pero mo, the only ADCAM, the only ADCAM sa buong history ng Pilipinas na nag-operate, ha? Ang mission niya is to rescue yung mga 3 yata o 4 na akademyan na hostage ng NPA sa Quezon. May mission niya yun, pero hindi ko na ikukwento kung paano. Kasi mayroong medyo alanganin ang kwento. Medyo hindi maganda pakinggan. Hindi niya ginawa yun because hindi nga rin pwede. Pero sa kanya ibinigay ng army leadership under General Cañeso, ano? Kasi alam niya naman magiging si Captain General Dado, siya yung na-task to rescue the PMA, the lieutenants hosted by the NPA. So, in short, marami siyang encounter na pinagdaanan. Kaya nga sabi ko, hindi basta-basta ang maging security na, lalo na hindi siya napasama doon sa infantery katulad ko, na-assign ako sa infantery, sa infantry, ibig sabihin. Siya na-assign as lieutenant in the 1st Scout Ranger Regiment. Nagsama kami noon, pero nagsama kami sa Ranger, corporal ako noon, nung nagsama kami sa Ranger. Isa akong corporal noon. Okay. Ang lieutenant kasi naghahanap ng kalaban. Tandaan niyo yan. Katulad ko, isingit ko lang sarili ko, ha? Isingit ko lang sarili ko. Biruin mo, more than 2 years, ha? More than 2 years akong nasa field, nasa detachment, sa gitna ng kabundukan ng Samar, sa Silvio Lubos, dahil mayroong special election doon, ako ang pinagkatiwala ng battalion commander na bantayan yung isang barangay, So, doon sa aking detachment, talagang matindi ang kalaban. Sila yung nag-checkpoint sila nag-checkpoint yung kalaban sa mga, yung tawag nung karyada, yung pambot, sinasakay doon yung mga paninda. Kasi nga, ang travel doon, pagkadulo ng sinasabing Pambuan River, almost 24 hours ang biyahe mo sa pambot. Kasi may time na matutulog ka, kasi nga, yung tinatawag na ng hubas, ibig sabihin sa English, low tide. So, hindi makadaan yung pambot. So, hintay mo na mag-high tide bago makapurso sila uli. So, checkpoint sila ng NPA. Ang layo ng aming detachment, doon sa another detachment, malayo mga siguro, mga 10 kilometers ang pagitan. Kwan yun 10 kilometers na mga dukan yun, lakarin mo yun. So, mayroon mga ba. So, ang ginagawa ko ngayon, dahil nabubuisit ako, lagi ako na isa, nag-checkpoint sila. Ang ginagawa ko, natutulog ako sa tabing ilog. Natutulog ako sa tabing ilog. Inabangan ko sila sa checkpoint area na possible. Wala, nalusutan talaga ako. Sabi niya, may pinarap mamut. Sinyas ko gano'n, mayroon sir, mayroon, sabi niya. Biro mga layo lang namin, siguro mga 2 kilometers. Bilis kami, takbo. Habulin namin kalaban. Wala talaga, hindi maabot. Sabi ko, kaya ang ginawa ko, sumakay kami ng pambot. Sumakay rin kami ng pambot. Meron akong Amazona. Meron Amazona, asawa ng commander dito naman sa akin. Kaya, noong 1992, ako lang ang mayroong kapgo na babae na kasama ko sa detachment. Siya may hawak ng
aking M203. Minsan 45, balita kami ng baril. Siya ang close in security ko. Pag may gathering na kwa, siya ang close in security ko, yung babae. Tested na sa gira yun eh. So, ang ginawa ko, sumakay kami ng pambot. Sumakay kami ng pambot. Tapos mga 5 lang yata kami, o 6. Saka 6. Tapos isang babae. Ang baril namin nasa baba lang, nakalagay sa pambot. Sabi ko, instruction ko, ay wag na ituturo yung strategy. Kasi nga, bakit yun? Hindi ko na ituro yung strategy ko. Basta sabi ko, pag pinara, alam mo na, yun yung strategy na. Kailangan sabay-sabay tayo. Kailangan yung operator, civilian, kasi nga, hindi naman alam namin mag-operate ng pambot eh. Kabado rin yung operator ng pambot. Pero yung aking close in security na babae, maisog talaga. So, talagang walang nag-checkpoint sa amin. 4 times kong ginawa yun. Kahit na may checkpoint sila, hindi talaga kami na-checkpoint. Nagtataka ngayon ako. Bakit hindi ako na-checkpoint ng kalaban? Sabi ko sa kapitana, kailan naman ang mga MPA napili sila sa pambot na i-checkpoint. Kami, waray i-checkpoint. Paano ito? Ay, sabi niya. Tiniente, kay Anmayor, kilala ka ka, harayo pa lang, kilala ka na. Ay, alam niya yung sabi niya, sa tagal ko na nag-checkpoint, hindi kami na-checkpoint. Sir, sabi niya, yung commander ng NPA, kilala ka. Bakit? Sa barangay, puta ka na, bakit di mo sinubok? Hindi pa tayo magkakilala doon, sir eh. Hindi ko rin sila, nagsalubog kayo mismo sa barangay. Sabi ko. Ngayon, dahil kasi hindi ako pinapakailaman ng commander, dahil kumpari ko siya, yung kanyang anak na nasa barangay, ako ang nagpabinyag. Kaya siguro utang na loob niya, hindi niya ako pinapakailaman. So yun palang masaklap kung sobra ng CM mo, hindi ka rin mapapa-encounter kasi umiilag sa'yo kalaban. Unless yung isang dalawang sundalo ko na pinawi ko, nagsalubog sila after the operation. Okay, so much for that. Balik tayo kay Supremo. So ginawa ko kasi yun, parang Vietnam War ba? Yung nakikita sa Vietnam War sa pelikula, na mga Rambo, ginawa ko yun. Ginawa ko yun, pero hindi talaga. Yung sa Vietnam War na nagpapambot, ginawa ko yun. Hindi talaga ayaw ng Panginoon na maglaban kami, siguro. So, ibang encounter lang. Okay, balik tayo kay Supremo. So, mga kababayan ko, sana itong subscriber natin at saka followers, magkaisa tayo. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na mayroon tayong leader na may malasakit na pamunuan tayo para sa kabutihan ng bansang Pilipinas. Wala akong leader na nakitang katulad nito sa totoo lang. Hindi ako naging kasama. Pero yung tatlong combination, mahirap hanapin kasi yun eh. Maraming matapang. Uy, walang tubig. Hoy, bumalik na. Akala ko nawala. So, yun, sabi ko nga, samantalay na, Boy, hindi naman. Sabi ko nga, ginugurur yata yung signal ko ayaw kong mamatay na nakikita ko ayan na naging hirap at harap-harapang niluloko. Gusto ko, bago ako tayo may nagawa ako sa bayan, ayaw ko mamatay sa kama lang sa sakit. Mamatay ako na may ginagawa sa ating bayan. Yun yung tinaga ko sa bato. Hindi pa pala mataga yung bato, no? Pero sa totoo lang, mga kababayan ko, nasasayahan ba kayo? Naliligayahan ba kayo
na nakikita nyo ang bayan natin lumulubog? Masaya ba kayo? Hindi kayo nakakaramdam? Okay. Tayo mga, lalo na ang mga retired, mawawala tayo lang sa mundo, wala tayong nagawa. Dapat may magawa tayo. Magmalasakit tayo, magkasya tayo. Yung alanganin, okay lang yan. Wala kang magagawa yan, alanganin pa eh. Pero yung desidido, magkaisa tayo para may nagawa tayo sa bayan. Kasi nga, harap-harapan talaga tayong ninuloko, lalo na sa administrasyon na ito. Pero hindi ko ibig sabihin, Marcos na ang magnanakaw. Hindi lahat ng presidente magnanakaw. Pero ang tanong lang doon, gaano ba sila kakawatan? Gaano ba sila kakawatan? Yun yung tanong doon. Pero dito sa administrasyon na ito, nandito na lahat ang demonyo. Nandito na lahat sa demonyo. I'm sorry for my words. Nandito yung mga demonyo. Na garapal ang muka. Ang kakapal ng muka. Kaya nga maganda yung mga kasama natin na papile sila ng legal. Kasi para malaman natin kung nagpapaksyon pa talaga ang batas. Kung hindi na talaga nagpapaksyon ang batas natin sa Pilipinas, dapat kumilos tayo. Ngayon, ang problema nga lang, hindi magkakaisa ang kaisipan ng tao. Pero ito, panawagan ko sa DOJ. DOJ and the judiciary, DOJ and the judiciary. Ayusin nyo lang ang pag-resolve ng case na complaint ni General Torre. Si General Torre, sa mukha niya pa lang, hindi na pagkakatiwalaan. I'm sorry for my word. Kasi gamit siya ginagamit siya. Nagpapagamit pa rin. Yun yung problema. Maraming taong nagpapagamit. It because of money, punyeta. Demonyo talaga itong pera na ito So, ayusin nyo lang DOJ. It because of that decision nyo na not in accordance or not fair decision. Yan ang hudyat. Pilipino. Mga Pilipino, yan ang hudyat natin. Kayo naman nandito sa group chat na sa ating YouTube. Hiling ko lang sa inyo, kayo na mismo, kayo na mismo ang manawagan sa kapabayan natin na nagigising pa. Hindi pa na tulog pa sila. Mahirap gisingin ang mga taong gising. Tulog-tulugan. Yung katotohanan talaga. Mahirap gisingin ang gising kasi nagtulog-tulugan. Mabuti pa yung tulog. Kasi pag naalipungatan, talagang kikilos ka agad yun. Kasi nga sabi nga ni Supremo, wag lang masama ang gising ko at delikado tayo. Sana palagi maganda ang gising ko. Para sa kalaman ng lahat pala, kaya ako nagbablog while driving on the way my objective. Kasi mayroon akong conference in relation to ganito pa rin. Tingnan natin kasi nga it's combination. Combination. Halos 5 days yung tuloy-tuloy na ako lakad. Hindi ko man lang makasama lagi yung bunso ko. Gusto ko lagi makasama yung bunso ko Okay. So, mga kababayan ko, magkaisa tayo para sa bayan. Samantalin natin yung malasakit ng ating bagong leader ng Pilipinas.
Siya ang kailangan natin sa bansa. Mapamunuan ang ating bansa. At sinasabi ko sa inyo, gaganda ang bansang Pilipinas because of his very broad mind objective sa ating bansa. So marami siya pa, yung latest kahapon, yung vlog niya kahapon, very informative yun and educated vlog. Ano? So papakinggan nyo lang yan. Kaya nga sa pakikinig ko sa kanya, marami akong natutuhan in terms of economic development. Marami akong natutuhan doon sa kanyang mga paliwanag. Kaya kayo, huwag kayong maginayang na makinig sa vlog ni Supremo. Sa totoo lang, marami tayong matutunan. Sa akin, ang makukuha nyo sa akin yung security. Kasi nga, kung may leader lang na katulad ng panahon ni Pangulong Digong, kung nagamit niya ako nung panahon ni Digong, malaking naitulong ko in terms of barangay. Kasi nga, since 1992, after my retirement 2014, ang focus ko ay community. Ibig sabihin ng community, laging nasa ground. Laging barangay ang nakikita ko. And the means of peaceful country, secure country, a good community, dapat ang mga kapitan natin is effective leader. Tandaan nyo yan. Effective leader. Because nandyan lahat ang problema sa barangay. At nandyan ang start of security in peaceful area. Kung ang kapitan natin wala ginawa, kung hindi naghanap buhay, it's useless. Kaya nga, wag natin ibaliwala ang barangay captain because they are need in our economic development and security. Sila yung pinakamalaga sa atin, ang kapitan. In that word, hindi ko rin narinig sa mga leaders yan. Para bang hindi nila nakikita ang importance ng barangay. Hindi nila nakikita ang importance ng barangay. Sana may leader na bibigyan ng importansya ang kapitan. Kaya nga pag nagbago ang umikot ang mundo, I will volunteer myself to be a consultant o ano man, kahit even walang sweldo. May pension na ako eh. Pero kailangan ko lang ng ang tawag nito, itinerary budget sa lahat ng lakad ko. Hindi ko na kailangan sweldo. Bakit? May sweldo na ako eh. 100,000 yung akin. May 100,000 yung sweldo ko eh. Kaya lang loan. Loan. Pero matatapos na eh. Matapos na yung loan ko. Yung pension mahigit 100. Kaya lang loan ngayon. Kaya hirap pa rin. Pero dahil nga sa vlogging at medyo support ni Supremo, ay nakakakilos ako. Kaya salamat Supremo, Kasi nga, sabi ko sir, pag nakakuha ko ang aking monetize ko at nakakilos na ako, sabi ko, huwag mong gamitin yung monetize mo, itulong mo sa pamilya mo, sabi sa akin. Kaya mo na lang na kung may maroon tayong tumulong, gamitin natin. So, very fancy kung si Supremo, mapagmahal sa kasama. Kaya lang sa pull out. Sorry. Okay. Bakit ba traffic?
Anyway, matagal-tagal pa na yung meeting ko eh. 1:30. So, mga kababayan ko, mabuhay tayo para sa bayan. Tulungan natin ang bayan natin. Huwag tayong, kaya nga sabi ko, mamamatay ako ng may ginawa ako sa bayan. Ganun lang. Hindi ko kaya kasi yung nangyayari na nakikita ko sa ating bayan na naghihirap. Tapos ang dami mga gago. Gago sa lipunan, ang dami. Tingnan mo yung LTO. Ilan yung LTO na nakita ko? Nakita niya na naging viral. 7 yata o 5 yung LTO. Isa lang yung isang matanda na farmers. Pero may sinabi yung buhay, kapatid niya is mayor. Pero ayaw pakilala ang kapatid ng mayor. Kasi farmer ako, farmer. Hindi sila pakilala. Tangina. Pinagtulungan nila. Gago. Nag-iisa lang yung matandang farmer. Ano yan? Kriminal? Maaaring may violation kaya sa traffic o ano pa man. Kriminal ba yan? Gago na yung mga sarap talaga. Sa active ako, sapukin ko yung gagong LTO nun. Kung ako ang boss nun, aywan ko lang. Madadali ako ng human rights. Bahala ng human rights, basta nakuha ko yung tama. Ako hindi ako takot sa human rights. Basta ginawa ko tama para lang tumino. Ano ang kawaan mo? Yung gago o yung ginago? Ano yung kawaan mo? Yung addict o yung biktima ng addict? Yun yung tanong dyan eh. Parang hindi kong eh. Ano yung protektahan natin? Yung addict o yung biktima ng addict? Yun yung tanong doon eh. Doon sa parang hindi kong mas maraming kakampi ng mga addict eh. Kaya tinan mo yung marami namatay kasi kinakampihan. Pasalamat na lang. Pero bakit ngayon? Ito na lang, malalak nga pala, no? Bakit ang human rights at ang simbahan ngayon natutulog? Bakit natutulog ang simbahan at human rights ngayon? Bakit kaya? Nakatakot? Una, sungal-ngalan rin. Tangina. Panahon ni Pangulong Duterte na gumagawa siya ng tama, lumilitaw ang human rights, lumilitaw ang mga simbahan. Ano ba yan? Hindi maintindihan ang ating kababayan, ano? Mga gago. Mga gago itong mga tao na ito. So, ulitin ko mga kababayan ko, kayo ba ay tanggap niyong mamatay kayo nang wala kayong nagawa sa bayan? Masarap ang tulog ninyo para wala kayong pakialam. Oo. Pero hindi nyo nalalaman, tingnan nyo to. Wala naman ako makitang problema dito. Kasi nandito ako, titingnan lang natin yung view, Okay. Ito, nandito ako. Saan ako ngayon? Saan ako ngayon? Medyo umulan dito sa amin. Sa inyo ba umulan? Umulan na. March 8. Oy, belated happy birthday anak ko. Yung anak kong panganay. March 12, nakalimutan ko. Belated happy birthday, Nak. Nasa Bohol siya ngayon. Ewan ko anong ginagawa sa Bohol, ano. Happy birthday, Nak. Yung aking panganay. Pangalan niya ay Cinderly Liz. Cinderly Liz. Why Cinderly? Siguro yun eh. Binuo ko lang. Ang pangalan ng anak ko kasi singit ko lang, patalastas. Patalastas ko lang. Yung pangalawa ko, Claire. Claire. Ang pangalan ng aking pangalawa, Glenn. Pangalan ng kanyang nanay, Gloria. Okay.
Yung pangatlo kong anak, ang pangalan niya ay IB Single, ano? IB Single ang kanyang pangalan. Kaya nga nagugulat sila bakit single. Kasi yung single, yung sin nanggaling sa ate. Yung girl galing sa ate niya Claire. Kaya single IB. Okay? Ang bunso ko, pang-apat, alam niyo na kung ano ang kapangalan ni Bukay. Segundo, the third, ano? So, yun yung pang-apat, ano? So, yun, nag-commercial muna ako, ano? So, nandito ako, traveling. Okay, traveling ako. Okay, traveling. Vlogging. Okay, high-tech tayo, ano? Vlogging. Saan kaya papunta ito? Gagalit yung misis ko pag sinasabi yung location ko pati si Supremo Wala, kakampi natin ang Panginoon pagkakampi natin ang Panginoon, hindi pa naman tayo naka-schedule ngayon But anyway, beside kidding, talagang tulungan natin yung bayan natin. Kasi nga, harap-harapan tayo niluluko ngayon, magkaisa tayo. Ang problema nga lang, hindi naman lang kaya namin daw ni Supremo yan. Yan problema. Marami kasing alanganin pa Alanganin pang mawala sa mundo Hindi tayo mawala sa mundo. Malakas ang panalangin natin, nakakampi natin ang Panginoon. Ano? So, nandito tayo sa malapit na. Okay. Nandyan, Ano yan? Building na yan. So, okay. Kahapon, nag-meeting kami ng BG Party List. BG Party List, number 5 ako na nominee sa Bisaya Youth Party List. Ang first nominee, si former Secretary Gligo Blica. Ang pangalawang nominee ay si Yosek General Kita, mista ni Supremo. Mr. Supremo, dating Yosek ng Anti-Retif Authority. Alam nyo ba Anti-Retif Authority? Dati nun may talagang epektibo, ngayon inutil na yung Anti-Retif Authority. Kaya wala tayong magawa kasi nga duwag rin yung boss nila ngayon. So lahat duwag. Nag-complain ako doon. Kaya nga sinabi ko doon sa na yun, opisina, isara nyo na lang opisina nyo. Wala naman kayong gamit. Yun ang sinabi ko doon. So nandito tayo. Medyo traffic. So ano pa? So siguro matagal na akong, how many years na akong challenge ng kwan na tumakbo ng party list. Matagal na akong challenge na tumakbo ng party list. Sabi ko ayaw ko tumakbo ng party list o ng congressman. Bakit? Kasi nga useless mo, nag-iisa ka. Kasi ang paggawa ng batas, kinakailangan ligawan mo lahat ang mga kapartido mo, pangkagrupo o kasamaan mo para ma-approve yung gagawin mong batas. Ngayon, kung hindi ka rin makasama tulad ng nangyayari ngayon, tinan mo si Congressman Congressman Marcolita, wala siyang budget kasi nakikipag-away siya nanindigan siya. So ganun ang nangyayari. Ikaw si Congressman Marcolita, matapang siya. Ako, galing pa naman ako sa action, di may action. Ano mangyayari doon? Lagi ako masuspende. Lagi ako mag-congressman. Kasi nga, within 6 months, na wala akong nagawa, na bago ko ang Congress, mag-resign ako. So, kaya yung number 2 alert sa akin, kaya mag-resign ako. Ayaw ko yung nakaupo ko dyan na wala akong ginagawa. Sa totoo lang. Ayaw ko yung inaasahan ako ng taong bayan tapos wala rin ako magawa. Ayaw ko yun. Hindi ako tulad ng iba na kahit walang nagawa, basta importante, Congress na natawag ka or nasa politika ka,
kahit wala ka nagawa, okay lang. Sa akin, hindi pwede yun. Dapat may magawa tayo para sa bayan. Mag-resign ako. Total, mayroon naman second man. O kaya 3 kaming manalo. Because million nga FGF. Ang problema lang FGF eh. Mukhang, kaya nga ngayon, pinapas-admit ko sila ng listahan ngayon. Yung Filipino Guerrilla Forces. Yung mga million, problema na. Nag-cream yung papel, gamitin nila ilang million. Sabi ko, hindi na computerized. Sulat-sulat na lang para madali. Para lahat kayo magtrabaho. Yan ang requirements natin, FGF. At saka affiliated command, mga million. Ilista nyo lahat yan with cellphone number. Ngayon, yung mga nasa bundok, walang cellphone number, care off na lang. Pero hindi lahat care off sa leader, sa body niya lang ang mag-care off. So, ganun na naging policy natin ngayon sa Filipino Guerrilla Forces. Kasi nga, sabi na, napakarami natin, hindi naman daw tayo nakakilos. In regards to kikilos, papunta sa kilos, papunta sa kilos, ay hindi naman sila handa. Tulad nyo rin, nauna, hindi naman kayo sumasama. Parang ganun ba? Ganun lang yung kasimple, mga kaibigan. So requirements natin yan. Basta ako, parang gusto ko nang sagutin yung mga hamon sa akin eh. I-prove ko lang sa sarili kung may magagawa ako sa Congress. Kasi sa Congress, kailangan kasi sa Congress, mayroon kang malasakit at saka hindi kailangan ng tapang yan eh. Malasakit at may kalaman sa batas. Okay? Pag kulang sa batas, ang dami kong abogado, di yung para sa yung budget ng Congress, di ibayad ko doon sa mga top 1 top notcher para may magawang maganda. Pagdepensa, sandali lang naman yan pagdepensa eh. Hindi ka, naka-ready na yan. Hindi na ngayon normal. Karamihan nga mga senator, congressman, nakikita ko yung depensa nila, binabasa lang nila doon sa cellphone nila, pinadala ng kanilang magaling na abogado. Ganun lang yun eh. Di ba? Pasa. Okay, ready ikaw, attorney, alert ka ha. So tanong, kailangan mabilis ka magsulat. So, yun yung babasahin ko, di ba? Simple lang yan, ang importante, may malasakit ka. So, hirap ng driving. Okay lang. So, ganun siguro para sa bayan. Pero sabi ko nga, at malapit-lapit na rin ako sa aking parurunan. Magkaisa tayo. Pero babasahin ko muna bago ako magtapos. Babasahin ko yung kanyo para malaman naman ng buong mundo na kayo ay nagpapatuloy pag-oobserba sa aming mga vlogging ni Supremo. Malapit na rin ako sa kuwang ko pupuntahan. Malapit na nga yata. Dito na lang daw ako. Pinara na ako. So, patuloy ako. Ito yung lugar ko Okay. So, dahil lang. Okay. Baliktad. Babasahin ko yung kanyo yung inyong okay, basahin natin. Alan Inmondo watching here in West Mincom. West Mincom. Saan yan? West Mincom sa Palawan. Sundalo ito. Julian Makabayan. Kasama ko Makabayan Stampy Salute, Deputy Supremo. Romeo Escamillan. Hi. Elenda Flores. Salute po sa iyo, sir. Joseph Pasidas. Good afternoon po, sir. Go. Mabuhay ang FGF. Tuloy-tuloy lang. Watching from Davao City. I'm Doric. Amy Durokis. Durokis. Si My Love ko ito
Durukis. Hello, my love. Si my love po totoo ha. Bicolanong makulit. Good afternoon, all FGF. Eme Flores. Good morning po sa lahat ng andito. Sabi ni Erlinda Flores. Gracia Digal, sino si Kapitan Dado po? Baka ramay nilang type mo nyo, sir. sorry, nabali. Sado pala. Sorry. Bali pala. Hindi ko nabasa, sorry ha. Tao lang nagkamali. Si Kapitan General Dado yan, sorry. Crystal Digal, okay, nagmali lang siya. Yun, type mo, sir. Okay, good. Salamat, Gracia Digal. Gracia Digal, solid team, suka. Suka. Bicolano makulit sa mga ka-FJ kids kita ngayong April 9. Okay, magkita-kita tayo. Tingnan ko muna ang oras kasi baka nandun na sila. Sandali lang. I'm sorry. Okay, kung nandito na sila, babasahin ko muna. Okay. Ay, okay, dito na po sila. Okay, good. Yes. Dito na rin ako. Okay, sa mga ka-kids, Royal Rafael, we support FGF ang pag-asa ng bansa para matapos ang corruption at pag-unlad ng Pilipinas. Yes, salamat Royal, Joselito Distuyo, good day po, Deputy General Bukay, kay Supremo and General Captain Dado, sa lahat ng FGF members. Hira, ingat po General Mitan, laban po tayo, nakakaawa ang Pilipinas. Very good, tama yan Hira. Tiborcio Gonzales, you think so? Safe travel po General Mitan, salamat Tiborcio. Felicia di Galicia, watching from Calamba City. Hello my love, good afternoon sir. Yaga Army, Yaga watching from Cainta. Okay. PC Box, hello General Mitran. Yumagusi Shirley, love. Edgar Doloritos, snappy salot po sa lahat ng mga kasamahan niya sir. Salamat. Okay. Wasak, good afternoon sir. Mugin, ganit po si Mugin, sira ulo na siya. Ay, ano Mugin, ang ibig sabihin, medyo mali ang typing mo, Mugin. Wasak, good afternoon sir. Lawrence Agogo, si good day, Deputy mo, ginamita, totoo yan sir. Mahirap gisingin ang nagtulog-tulugan, totoo ka dyan. Ingat po naman sir, God bless, salamat Nori. Marco, F. Captain General Supremo Enrique El Presidente. Yes, El Presidente, sabi ni Marco, si Supremo. Lebra, good PM po. Balya, Kalay, taong may sakit, hindi malasakit. Okay, for Otosing number 2. Wasak sir. Sa Mindanao ay Wiscom sa Mindanao ba yun? Zamboanga City. Ganun, sorry sir. Nakalimutan ko na. Hindi na ako pabila sa military. Maria, anong team po kayo sir? Anong team kayo? Team Suka. Ano ba Suka? Suka ano? We Wonder TV, kasama mo ako sir. Yes, Heidi. Good afternoon po sa magiging na generals namin. Tama po, salot po sa inyo ni mga general at General Dado, Enrique Clemente. Ingat po sa biyahe, ay salot po. Aida Daki, hello po, watching from Dubai. Dabi, PDP laban. Paano yung issue about Comelec? Nakakatakot naman po. Yes, talaga, abangan natin yan. Kasi pag hindi, delikado talaga. Patricia Pachico, sir, Upper Calarian po. Wisminko sa Bogas. Salamat ha. Nakalimutan ko na. Heidi, Bispo General Dado is I have a meaning of Paul to bear leader in our country. Salamat mga
kababayan ko, ano? Salamat sa mga kababayan ko. Okay, salamat rin. Bye-bye. Kasi nandito na ako at hinihintay na rin ako sa kausap ko. Thank you. Bye-bye. Sa bawat hakbang sa lupa ng bayan, dugot pawis ay alay ng tapang. Bandilang kay taas sa ating ipagwagayway, buhay ay handang ialay. Kami ang sundalo ng lahing dakila, tagapagtanggol ng dangal ng masa. Filipino guerrilla, di sumusuko para sa bayan. Kami ay gising na. Sa gitna ng unos, sa dilim ng gabi, tinig ng bayan ng aming tangguli. Walang takot sa hamon